Stop! Stop! B? Come here. Hey! Hey! Your father will not come. He's not here. You're wasting your energy. Oh my gosh, this cat. You are wasting your energy, cat. You are not getting anywhere. You will not get food. Hey! I think that's worth it, Lord. I don't know how much the other ones are. I mean, that's like $2 each. Yeah, that's better because the one I saw, it's also something like that. The one I saw in the other stores. All right, we're done then for real now. Okay, let's go. So we're not buying ice cream. But now you got that, it's too late now. Corey. Tingnan nyo yung ginawa nila. Woot, woot, woot. Pinatch up nila yung asphalt. And so I'm happy. Yan o. So makukuha namin hopefully yung aming deposit na 2,000. Ha. Yan. Tapos lagyan lang namin dito ng sods. Okay. Tapos kailangan ko kayong diligan. Kaya lang magbabagyo mamaya na naman. So, no board. Don't destroy their I will clean it. Don't destroy their nest. Yan, galit siya sa mga ibon kasi magni-nest na naman. 3 ng nest ang nandyan sa aming bahay. Tapos ayaw niya kasi nasisira yung siding daw namin, nadudumihan. Hirap talaga pag walang tripod. So, naiwan ko yung tripod ko dun sa kabilang bahay. So, what we're going to do is pabili na lang ako ng another tripod. Kumusta naman kayo dyan, ha? Did the deers eat some? Oh, good. So, meron pa tayong isa na medyo lumalaki na. And then, 2, I know there were 3 big ones. Yes. Pasok muna ako. Kasi ang dami kong dala. Ang sarap ng pakiramdam pag malamig yung bahay. Magaling ka sa labas tapos napakainit pagpasok mo nito malamig. So, woot. Teka lang. Kailangan natin ng liwanag. At dito naman sa kabila, saan ka na ba? Kaya lang ang init. Ang init-init talaga. Yan. Para makita yung sa labas. Kailangan na naming tanggalin yan. Tingnan nyo naman sa labas, oh. For those who have been following me, yan yung labas namin. Tapos, sabi ng taga-city engineers, kasi napakataas pag mahulog ka. So, sabi nung engineer, city engineer na, hindi nila kami papayagan may makalabas dito sa door na ito kung walang railings dyan. So, lagyan muna ng railings before sila mag-agree na tatanggalin yung nakabara dyan. But anyway, pakita ko sa inyo ang bike. Bakit nandyan ka? Tingnan nyo naman itong bike, guys, oh. Paano ba tayo makakapag-back ride nito, eh? Ang liit-liit.
pwede naman pala. Pwede ako mag-back ride kay Cory. Kaya lang si Cory ay takot na sumakay ng bike. Kailangan natin na. Yeah, this is good. But you have to move. Kailangan kitang ang bigat-bigat niya in fairness kahit maliit. Kasi siya, electrical bike siya. So, dyan ka lang muna at ipakita ko sa inyo ang aming nabili today for our dinner. Good morning, good afternoon, good evening, good midnight to all my friends near and far. This is Marilyn, your friend La Filipina Carpentera here in America na ang dami-dami ng uban. My goodness, hindi na talaga mapigilan yung pagtanda natin. But never mind, ganun talaga ang buhay guys. Tumatanda talaga ang mga tao. Lahat tayo tumatanda. But anyway, nandito kami ngayon sa bagong bahay at ang dami kong gagawin. Gusto ko sana mag-water ng plants, kaya lang magbabagyo daw mamaya. So siguro selective lang yung i-water ko. And pakita ko muna sa inyo yung aming nabili sa aming pag-grocery kanina. It's just simple stuffs that we got for dinner tonight. Before ko lulutuin ay pakita ko muna sa inyo. So stay tuned! Okay, so wala na kaming bigas dito. Ito dinala ko galing sa bahay. Tapos ito yung gift ni Cory, last gift sa birthday niya na hinintay ko talaga, tapos today lang dumating. So ipakita ko sa inyo ito mamaya. And then sabi ko sa kanya na, boy, wala na talaga tayong plastic cutleries. So kailangan na natin bibili ng mga kutsara at baso. No, may baso na kami, kutsara lang. So ito yung nabili namin at hugasan ko ito later. At syempre pang can opener kasi may magpo-prepare tayo ng something na kailangan ng can opener. At syempre yung mga sibuyas, mga ahos. We have ahos here. Bumili din ako ng mangga. So as usual, ay ating itong ipo-fold for future uses. Kasi diba, we have to be earth friendly at as much as possible ay ilimit natin yung paggamit natin ng mga sibuyas and green pepper. Tapos we have red pepper and then sweet peas and then tomato sauce. Tapos yan lang. And then ito din natin itong i-save for future use para sa ating mga garbage. If only, alam nyo sa ibang mga bansa, guys, hindi na sila gumagamit ng plastic. So, tayo na lang dito talagang gumagamit. Alright? Bumili din ako ng ganito, only to find out na meron pala kaming binili sa IKEA. So, this has to be returned. So, ilagay lang natin yan dyan. And then, I'm going to wash this. So, yan lang ang nabili namin. And then, mag-prepare ako ng pagkain natin para ay maka-start tayo magluto. And then after that, we'll proceed to what we need to do for today. Samahan niyo ako, please, please, please. Asa na kaya yung asawa ko? Borg? Where are you? Kawawa naman. Yan, oh. So yan, tatanggalin namin mga 5 feet sa retaining wall na yan. Grabe yung pagkabudol namin sa backyard na ito, guys. Na-remember nyo yung tao na nagbudol sa amin? He asked for additional $3,000 to add 5 feet on our retaining wall. Sabi ko, tama ba ang measurement? He assured us na okay lang. Tapos, before we know it, yun pala, lagpas pala sa aming property line yung ginawa niya. Bisitahin muna natin itong ating mga tanim. Ready? Yeah, we're going to eat soon. Ayan na. Bakit hindi siya de colores? Ooh. We have something that was eaten here. 1, 2. What? 2 flowers that were eaten. But at least just 2. I give up with that. Bisitahin muna natin itong ating mga kalamansi. Buhay pa ba kayo? Yes, I know that yung mga malalaki there are 3 that are big. And then all in all, 1, 2, 3. Okay, tapos may mga maliliit pa na Woot, woot, woo. Yan. Tapos, yan. Uy, I'm so excited. It's blooming. Tapos alam ko na may mga 2 pang maliliit dyan, Continue mo lang yan, Iya, ha? Naku, I'm so happy.
Very good. Tapos ito, wala talaga. Tatanggalan ko pa ito ng mga leaves. Tapos, ibabalik doon sa patio kasi may, na naman kami. Ay, may airplane, oh. Nasaan na yung airplane? The airplane is gone. Yun pala. Yan. So, saan na ba ako? Ikaw, i-transfer namin sila doon para hindi maulanan kasi bagyo daw tonight again. So, yan. Tapos ito, wag muna natin itong didiligan ng ilang araw para mag-start siya ng kanyang pamumunga hopefully. Okay, bougainvillea ay kailangan kitang diligan. Ikaw, may kinain. Itong mga deers talaga, ito pasaway. Nasaan na? 3 kayo okay. Ay nako, pasaway na mga deers. Alright, nandito na yung ating chicken na binili natin kanina. And then, i-add na lang natin yung binili ko some days ago. Parang matagal na yan, kailangan na talagang lutuin. And of course, alam nyo naman ako, before tayo magluto-luto or before tayo kailangan talaga natin na maghugas ng kamay. Ito, hugasan din natin ito. Actually, nahugasan na yan days before, kaya lang, i-double lang natin to be sure. Yan. Gusto ko talagang maghugas dito guys kasi parang may waterfall. Parang nasa tabing ilog ako. Tingnan nyo. This is really entertaining for me. So yun, dito natin ilalagay yung ating mga hugasan. And ito na po. Kayo guys, pag kayo, luluto kayo, hinugasan nyo ba yung chicken nyo? 3 piraso lang yung nabili namin na chicken, so that's good that we still have some extra pieces here. Otherwise, nako, but hindi naman masyado kumakain siguro pag lutong Pinoy ko, kaya nako. Pero favorite niya yung aking chicken adobo. So yun, tingnan natin. This is another kind of chicken adobo, so siguro nakita ko lang to yung recipe niya. So susubukan natin kung alin ang gusto ng asawa ko. Yung aking chicken adobo or itong nakita ko sa internet. Yan. Okay? Diba? Ang sarap, Alright, papatayin na natin. Tapos, mag-prepare tayo ng wala tayo. Okay. Dito lang natin ito lagay. Teka lang. Dadalhin ko kayo sa aking palasyo. Ewan ko kung saan nilagay ng asawa ko yung mga plates namin. Meron pa pala dyan, Nahugasan na pa pala niya kasi si Cory ang tagahugas talaga dito. Tapos kung magluto, ilagay lang natin ito dito. Pagtapos kung magluto kasi, pagod na ako. Alam nyo naman, itong payod ko ay may due date. May siya. Ilang oras lang yung capacity niya. Tapos, sasakit na siya. But anyway, kailangan ko palang ilagay yung aking rice dyan. Teka lang, ha? Okay, transfer muna itong rice natin. Nadala ko galing sa kabilang bahay. And, alisin muna natin itong measuring cup. Naku, may isa pang measuring kami dito. Ay, naku, nasubraan ko ng bili ng mga measuring yung naku, may buslot na. So, kailangan, dito na lang po sa buslot. Teka lang. May buslot itong ating plastic. So, dito na lang sa buslot ko i-pour yung ating rice. Ang hirap talaga mag-Tagalog, guys. Yan. Kumusta naman ang mga kaibigan natin dyan? I hope everybody's doing okay. Alam nyo guys, tingnan nyo, Yan, yung rice namin. Yan. At syempre, hindi na natin
magagamit itong plastic natin kasi may butas na. Okay? Lagay na natin sa ating... Pero hindi natin yan sinusunog ha. Kasi guys, huwag sunugin. Huwag magsunog ng plastic kasi nakakasira yan ng ating environment. In my previous videos, sinabi ko doon na nasisira ang ating ozone layer pag nagsusunog tayo ng plastic. Kaya ang dami na natin mga cases ng skin cancer. Ang rason is because of that. Hindi na tayo napoprotected. Pag under the heat of the sun tayo, mga buslot na ng ozone layer dulo sa pagsusunog natin ng mga plastic, mga chemicals, ito ay pupunta sa how many kilometers above the earth, how many miles. Tapos, yung ozone layer natin na made of nitrogen, oxygen, and other gases and dust ay masusunog siya. So, may mga holes na. Tapos, yung rays ng sun, instead na ma-filtered siya sa ozone layer, may buslot na dyan. So, diretso na siya sa earth. Tapos, ito tayo sa earth, sunbathing tayo. O yan, before we know it, may skin cancer na tayo dahil hindi natin inilaagaan ang ating kapaligiran. But before that, teka lang ha. Atin mo nang hugasan itong cover niya from time to time. Hindi naman ito madumi, pero lang, ang dami niyang mga blottings of yung mga handprints natin kasi palagi natin siyang kinahawakan. So, yan. Pati na din itong sa itong sa asin sa paghigugma. Atin din huhugasan. Ito palagi ko talaga hinugasan kasi palagi natin hinahawakan. So, yun. Okay, dyan ka lang muna. Alright, next is ating isir yung ating chicken. So, joke. Yan. At siguro kailangan ko ng mas malapad. Ito na lang siguro kasi mas malapad siya. And then of course, I would need a cover. Yan. Siyempre, kailangan natin ng cover, okay? Tapos, I would need a little oil. Kaunti lang na oil yung gagamitin natin para i-sear lang yung ating chicken. Yan. Okay. At balik ka sa yung pinanggalingan. And then, may nabili pala ako na kasi paubos na yung aming suka. So, ito yung binili ko. This is Fresh Pressed Farms Organic Peach Cider Vinegar. O, diba? Galing peach. Mas masarap talaga yung sa atin. Galing coconut. Galing lubi. Diba? So, sabi ko kay Cory kanina na maghanap tayo ng lubi na vinegar. Wala tayo kasi Americana din. Wala silang lubi dito eh. Yan, no? The original position is ganon. Ganyan. Tapos, pagtatanggalin mo is, i-flip mo lang yan dyan. Yan. Tapos, tadin! Matatanggal na itong, ang ganda. Tingnan natin. Ang layo ng taste niya sa tuba. So, i-sear lang natin ito. Okay. Hintayin natin yung magiging brown ng kaunti. Yan. For sure, hindi ito mauubos namin mamaya. But, yan, kaunti lang. I-medium lang natin itong ating Tapos, ilagay lang natin ito dito. Tapos, hindi pa basa pa yung pero papamalahin na lang natin yan dyan. Diba? Yan. Okay, at balik naman tayo dito. Let's see kung na-brown na ba siya. Medyo, pero konti lang. Hindi pa masyado. Atin lang i-toss back and forth. Yan. I-flip lang natin siya back and forth until such time na magiging medyo may pagka-brown na siya. Huhugasan natin ang ating mga chichiburiche na binili natin kanina. Ayan. At
ating lang ilalagay dyan. And syempre, kailangan natin ng container. Ito na lang siguro. Ako talaga inugasan ko yung mga vegetable na binili galing market or galing grocery kasi iba-iba mga tao nakahawak doon, di ba? And who knows, yung naghawak doon ay tao na may COVID. Oh, syempre, especially pag hindi natin linuluto, like this mango, ay kailangan talagang hugasan kasi nata-transfer yung germs na isang tao papunta doon sa isa and it can be deadly. Talking about deadly, guys, yung princess ng Thailand, alam niyo kung anong nangyari sa kanya? Nangyari sa kanya ay inatake ng bacteria yung yung heart niya. Siguro doon galing sa mga stuffs na nakain niya or na-inhale niya na may bacteria or accidentally went inside her system. So yung bacteria na yun inaatake yung heart niya. So one day yung nalakad niya yung aso niya, tinitrain niya, nag-collapse lang talaga siya until na-comatose siya. So yan yung sinasabi ko palagi na it is very important to wash your hands before you do anything, especially when you're preparing food, or do not put your hands on your mouth if your hands are dirty. Dahil yan yung isa sa mga rason. Kasi kahit na prinsesa na ng bacteria, pero kung hindi pa sila mayaman, ay nako, kung regular lang na tao, siguro matagal na siyang nawala. So ito na siya, ilalagay lang natin ito dito. Okay, prepare lang tayo ng 3 cloves of garlic. Atin lang siyang i-mince. Okay. Tapos atin lang itong balikin. Babalihin natin. We'll flip it over. At habang nagluluto ka dyan, ay ating hugasan yung ating measuring cup. Tapos, after this, kuha tayo ng Sprite. Okay, so this is 1 cup yung pinakamalaki. Yan. Tapos, i-add lang natin dyan. And the rest ay ating iinumin. Cheers! So, pakuluan lang ng pakuluan. And then, kailangan natin ng 1/4 cup of soy sauce. Ito yung 1/4 cup. Siguro kauntian lang natin. Yan, soy sauce. Balik natin sa kanyang pinanggalingan. Tapos, palutuin natin siya ng 15 minutes. Okay. So, pabayaan lang natin siya dyan. Tapos, prepare natin yung iba nating mga... But before that, balik muna tayo. Magmamarites din tayo. Kasi, di ba, educated tayo. We talk about current events. Tapos, yung mga tao na nag-usap-usap ng mga buhay ng ibang tao, yun yung mga tao na mangmang. So, pag-uusapan natin yung buhay nila lot-lot.
At saka, ng mga kapatid niya, guys, kawawa sila. Ganun talaga, di ba? That's why, sabi sa Bible na, the love of money and material things is the root of all evil. Yun yung root ng pag-away ng mga kapatid. Minsan nga, yung iba, nagpatsanay na sila. Yung, nagkihaanay na. Yung dumating na sa, sa korte, yung mga ganun ba. Before my mom died, ako talaga yung nag-alaga sa kanya. Yung pension niya at saka salary ko, kulang na kulang talaga sa kanyang medical expenses. Naku guys, pag dyan ka sa Philippines, tapos nag-bag down na yung kidneys mo, kailangan mo ng dialysis. Kung pwede lang maprinda mo yung mga pusa mo, iprinda mo talaga. Ganon ka difficult yung life namin noon kasi kulang talaga yung pera. But anyway, that would be another story. Kukwento ko sa inyo later on kung gaano kahirap ang buhay nung nagkasakit yung mama ko at nag-dialysis siya. Guys, ang mahal-mahal ng dialysis. But anyway, so before pa noon namatay yung mama ko, ginather ko na yung mga kapatid ko. Tapos sabi ko, ito yung distribution ng ating mamanahin in front of our mom. So ito sa'yo, sa eldest namin, kasi ikaw yung nakatira dyan sa ancestral home. Yung ancestral home natin ay para sa youngest yan, according to our culture. So, ibigay mo yan sa ating youngest sister. But later on, nag-swap sila ng properties. But anyway, yung sunod naming kapatid, okay na siya kasi may pension siya galing dito sa US. So, he has a good future. We don't have to worry about him. Pero, may isa siyang party sa isang farm namin. Yan. And then ako, ito yung party ko, ikaw yung engineer namin, ito yung magiging party mo, blah blah blah. So yun, and then we wrote everything tapos nag-sign. So nung nawala na yung mama ko, wala na kaming problema. Ang nakaganda lang nitong mga kapatid ko is because they respect me. Kita nila kung gaano kahirap yung pag-alaga ko sa mama namin. Nagkasaan-saan ako na mag-borrow ng money, mangutang ng pera para lang mapa-doktor, mapa-dialysis yung mama namin. So, nakita nila yung sacrifices ko. And, nung namatay na yung mama ko, ang laki ng utang namin, guys. May utang kami na 100,000. Around that time, year 2005. Diba? Bahay na yan. Anong 2005? Tapos, my gosh, paano ko ito susulbahin? Alam na mga kapatid ko kung kahit saan-saan na lang ako napunta. Yung properties namin ay naprenda na kasi just to help my mom, survive and live. And wala pa rin. So, until namatay na yung mama ko, naku guys, alam nyo, God is really good. Kasi alam niya na, paano ko babayaran yung 100,000 pesos na utang ko nung 2005. Yung salary ko, nung nagtatrabaho ako, mga 5,000 lang ata yung sweldo ko. So, yun. Pray lang talaga kung, my gosh, Lord, paano ito babayaran? Alam ng mga kapatid ko yun. Tapos, naku, after nang namatay yung mama ko, nalaman ng mga half-brothers and sisters ko dito sa Hawaii, most of them are in Hawaii, alam yung ginagawa nila, padala sila ng maraming pera. To make the long story short, may extra pa akong pera. So, after sa living, yung extra na nasa akin, alam niyo kung anong ginawa ko? Pinamigay ko. Para hindi ako ma-point ng mga kapatid ko na, ikaw, ninakaw mo yung mga extra na pera na mga abuloy doon sa pagkamatay ni mama. Anong ginawa ko? Pinamigay ko lahat, guys. Pinamigay talaga. So, after na-settle na yung mga expenses sa pagkamatay ng mama ko sa hospital, ay nako, tinanong ko talaga, sino mga kapitbahay natin na nag-help overnight, maghugas, yung si Kuan, si ano, pinagbigyan ko sila guys ng pera, lahat sila. Tapos yung church na nag-service doon sa mama ko, binigyan ko na ilang libo. Tapos mga kapatid ko, ito, kayo, ganito, binigyan ko sila talaga lahat. Tapos lahat ng mga nag-contribute para situate yung ni mama, burol ni mama, binigay ko talaga lahat guys para walang masabi yung mga kapatid ko. So yun, so alam ng mga kapatid ko na pag common yung pera, ayaw ko talaga, yan yung cause ng away. Ay, kapwera, binigay ko lahat. So yan, wala sila, reason to point their fingers on me na ikaw, greedy ka, ganyan. Doon ko nag-gain
yung trust nila na ni isang cell sa aking katawan ay walang desire na kukuha ng pera ng ibang tao or ng mga kapatid ko na iisahan ko yung kapatid ko kasi mas malaki itong pera dito ay malaki itong farm na ito ay kukunin ko ito. Yung pinakamalaking farm namin binigay namin sa aming eldest kasi siya yung pinakakawawa sa amin kasi hindi siya nakatapos ng college. So yun yung mga ganun ba? Lesson learned talaga na by God's grace, hingi tayo ng grace sa Panginoon na huwag tayong maging maramot. Kasi papunta din tayo sa cemetery one of these days at ni singkong kusing wala tayong madadala. Huwag tayong mang-isa na mga fellow human beings natin na parang tatapakan natin sila para makaangat tayo, hindi bumabuti yan. So yun. Now, by God's grace, I have the respect of my siblings dahil alam nila na kahit 5 pesos pa lang, 5 pesos or 10 pesos, dapat may resibo lahat yan. Pakita ko talaga sa kanila, ito yung napunta dito, ito napunta dito, ito napunta. Kahit walang resibo ako maipakita sa kanila. They don't question me, you know why? Dahil alam nila yung heart ko na hindi ako nang iisa ng kapatid para lang yumaman yung mga ganun ba. And I love them. I love them with all my heart. So, yun guys, of course, hindi naman tayo perfecto. Tapos, yun, as what the Bible says, yung love of money is the root of all evil. Masama talaga yung mas love mo yung pera. Di bali na matapakan mo yung iba. Basta kay may pera ka lang. Yan yung cause ng corruption, ng pagnanakaw, ng greediness, yung ganun ba. Tapos, at the end of our lives, when we face our Creator, sasabihin niya, anong ginawa mo sa resources na binigay ko para sa pamilya niyo? Yun, wala tayong madadala. So, let's pray. Wala tayong madadala pag mamatay tayo. So, let's make our transactions fair to everyone na wala tayong maaapakan. Kasi one day, pananagutan natin yan sa Panginoon. Anyway. Alright, ito na siya.